Sabi po, what is a family relationship? Yung pong family relationship refers to the bonds and connections. So pagka sinabing banding-banding, connection, ano po, ganun po talaga ang isang mga family. So yung family relationship, church in particular, church-family relationship, tumutukoy po ito dun sa pagsasama-sama, ugnayan among members of a Christian organization. Now, paano po lumalakas yung band? Pag sinabing band, pinagdikit. Yung mighty band, yung glue, ano po, yung bass. At depende sa mga, kung totoo yung napipili natin, matibay yun. Pero kung hindi totoo, kahit pa, naku, yung sapatos mo na nakanganga bago umalis ng bahay, tapos peke yung nakuha mong mighty band at hindi talaga mighty band, nanganga uli yan. The same thing with the banding ng bawat family. Sa church, sa family, before coming to the church, pag peke yung banding, matetesting po yan. Ng season, ng snow, ng ulan, at ng init ng araw. Pero kung matibay yung bond, matibay yung connection sa bawat isa, then masasabi, we are family in all seasons. At yun ang gusto natin. Walang pamilya na tag-araw lang masipag sumamba sa Panginoon. Walang pamilya na tuwing autumn lang, naku mahirap, walang autumn sa atin. Walang pamilya na tuwing bagyo lang matatag. Very irony kung kailan may bagyo, saka na nagpe-pray. Diba? Kaya pala laging binabagyo yung pamilya, tuwing may bagyo lang, saka nagpe-pray. Wag pong gano'n, ano po. So, paano natin mapapalakas? Let me discuss to you the following points. Una, sabi sa 1 Corinthians 12:26 to 27, mapapalakas yung bond and yung connection if there is fellowship. And not just fellowship, but genuine fellowship. Ano po? Sabi po ng unang Korinto, alam nyo, pagka sinabing fellowship, ano agad nasa isip natin? Kainan. Pero walang masama, ang Panginoong Hesus, hindi niyo ba napansin, mahilig din kumain. O mahilig din sa handaan. Hindi ba sinasabing lagi na kain. Kundi, he was preparing tables, he was preparing food for the apostles. Imagine, ang una niya pong nahimala, saan? Sa kasalan. Imbitado siya. No? Tapos po, bago siya mamatay, ipakod doon sa krus, huling hapunan. Pagkatapos ng huling hapunan, nung siya ilibing at yung siya bumangon muli, nakita niya yung mga sina Pedro na nangingisda, ipinaghanda, pinag-ihon ng tilapia, St. Peter's fish. Ano po? And then, pagkatapos po nun, ano naghihintay? Mamaya, I will be speaking sa 6th anniversary ng isang sa Church of Victoria at ang kanila pong tema is feast. Great feast, grand feast. At yun po yung inihintay natin. At kaya nauna si Jesus naghahanda ng magkakaroon din ng kasalan. So, wala pong problema doon. But I want to tell you that while we are still here, ang fellowship hindi lang basta kainan. Amen po ba? Kaya nga sabi po natin, lalakas yung bonding ng isang family, lalakas yung connection ng isang family if the fellowship is genuine. Ang sabi po doon sa ating teksto, sa 1 Corinthians 12:26, ang sabi po dyan, if one part suffers, every part suffers with it. Ano po? If one part suffers, every part suffers with it. Yung pong tunay na fellowship, hindi nga lamang kung doon sa, nagbigay ng pagkain. We love that. Alam po natin yan. Kaya po tumataba ang mga pastor pagka masipag pagdalaw, nakakain lagi. Pero mapapansin niyo po dito, na ang sabi ng ating teksto sa 1 Corinthians chapter 12, ito yung, if we're going to paraphrase this, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kung hindi nyo alam yung kalingkingan, ngipin na lang. Pag sumakit ang ngipin, ako po, walang matsyong tatay, walang matsyong lalaki. Ano po, umiiyak din talaga. Dapat ganun po doon. Ang tunay na fellowship is, you don't just sympathize, you empathize. What's the difference with sympathy and empathy?
Yung sympathy, ay okay, sige, namatayan sila sister, may sakit si brother. Sige, pag-pray natin. Okay lang yon. Pero merong higit pa doon. Sabi po ni Santiago, kung ang isang kapatid sa iyo lumapit at sinabi at siya'y nagugutom at pinag-pray mo at sinabi mo, sige, pagka-pray, umalis ka na. Hindi daw po yun ang tunay na pagkalinga. That's not genuine fellowship. Genuine fellowship is beyond what you can do. Genuine fellowship is yung giving the extra mile. Amen? Hindi lang yung nakapag-send ka ng message, I prayed for you. How many times na mayroong nagpatotoo, salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyong panalangin, ako'y gumaling. Pero ilan ang maka-amen? Dahil ilan lang talaga ang nag-pray sa kagalingan. Ilan lang talaga ang nakapunta. Ilan talaga ang nakapangumusta ng totoo. Hello? Kaya po, we should be, if fellowship is genuine, pag po tayo nangumusta, you must be ready that you will take time to sit down doon sa ating kapatid na ating kinukumusta. Hindi yung kumusta tapos iwanan na, alisan na. May say kumusta ka, biglang umiyak yung kapatid mo. Dahil for the first time, merong nakadama siya na merong genuinely gustong makaalam na kung anong tunay nang nangyayari. That's true fellowship. Sabi po, kung isa ay nagsasuffer, hindi ito ibig sabihin damay-damay, ha? hindi ganun yung damay-damay ito. No, we feel kung ano yung nararamdaman, and that's empathy. Putting our feet on the shoes of our brethren. Yung inilalagay mo yung sarili mo doon sa kanilang kalalagayan. Amen po ba? Amen po ba? So iba yung simpatya lang, walang Tagalog eh. Sa Tagalog, simpatya din to eh. Pero mas malalim na pagsimpatya ang kailangan natin. That we truly know, hindi trabaho to ng pastor lang. Trabaho to dahil iisang pamilya tayo. Trabaho ito ng bawat isa. If we are concerned, hindi niyo po pwedeng sabihin, bahala ng mga leaders doon. No! Hindi po pwede yung tanong ni Cain sa Panginoon that I am my brother's keeper. Kung sinagot siya ng Panginoon, yes, you are. Amen? Kaya po purihin po ang Panginoon. If one part is honored, every part rejoices with it. And to make this clearer, ang sabi po doon sa Romans, sa Book of Romans, ang sabi po ng salita na po sa Romans 12:15, ang utos ni Apostle Pablo, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Ito yung tunay na fellowship. Amen? Hello? Galit na yata kayo sa akin eh. Hindi po pwede, alam niyo po, to give you an idea of this, sa isa pong kapatiran, nag-celebrate, I think, ng 75th birthday yung asawa niya. At dahil 75th birthday, wow, nagpuntahan lahat doon. Hindi ko naman po alam, wala pang isang buwan, yung nag-birthday na to, namatay. Hindi ko alam kung may lechon ba tayo. Hindi ko alam kung dahil nakakain na lechon or whatever. Alam niyo po, lungkot na lungkot. And I was talking, hindi pa po ako pastor noon, assistant pastor ako, youth pastor. But he was telling me yung asawa, hindi po yung namatay ako, yung asawa, yung namatay. And he was telling me, Pastor, ang church, sabi ng Bible, makigalak sa mga nagagalak, makiiyak sa mga umiiyak. Ang church po natin, mabigat na mabigat kasi sa kanya, marunong lang makigalak, pero hindi marunong makiiyak. Wow! You imagine that? And that's valid. Hindi po mo sasabihin, huwag ka namang judgmental. Dahil yun ang kanyang nararanasan.
Kaya nga po, sabi ko nga po sa mga kapatiran at sa mga kapwa-pastor, kung minsan, sige lang, okay lang, mamiss nyo yung birthday yan, mamiss nyo yung graduation. Pero yung mamatayan, huwag nyong mamimiss. And again, hindi lang trabaho ng mga miyembro to. If we truly are a family, kaya nga po, mga Pilipino, nakakapagtaka yung iba. Ano po, talagang pipilitin at pipilitin, uuwi kahit pa nasaan lupalot sa mundo when there is death in the family. Pero hindi natin kailangan hintayin yung kamatayan na dumating. If we know how to rejoice during celebration, dapat po genuine fellowship means if you want our bond, our connection to be very firm, strong, dapat po kahit sa panahon ng pagluha, kasama tayo ng ating mga kapatid. Amen po ba? That's genuine fellowship. Hindi lang basta fellowship, ano po? Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya din, makikita po natin sa unang Korinto 12, 4 hanggang 6, yung ikalawang bagay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, appreciate diversity. Yan. Appreciate diversity. Sino po ang mahilig dito sa bulaklak? At ano sa inyo ang pinakamagandang bulaklak? Tulips. Yan. Dalawang labi? Bulaklak yan. Tulips, ano? Maganda sa iyo, bunso, ang tulips. You just try to imagine kung lahat ng bulaklak sa buong mundo, tulips. Okay lang kaya? Maganda ang rose, pero imagine kung lahat ng bulaklak sa buong mundo rose. Ma-appreciate nyo pa rin ba yun? Mananawa tayo. Amen? Amen? Maganda yung asawa ko. Tingnan nyo po, pastora, tabi nyo. Pero just try to imagine na kung lahat tayo magkakamukha at iisang mukha natin, ma-appreciate nyo ba ang beauty? Sampisa siguro, pero later hindi. Ano pong ibig sabihin? Sa family, kahit isang dugo, meron lang yan. Kami po, pagka sinabing Buset, pagka sinabing Ancheta, ganito, yan, may mga palatanda sa physical features. Ano po? Pero, makikita niyan. Pero alam niyo po, sa isang church, kahit sa isang family, dapat we appreciate diversity. Magpapasalamat tayo na hindi tayo magkakamukha. Kasi pag sinabi kong sana lahat tayo magkakamukha, baka talo naman kami, pastor. Hello? Ano po, may mas malalim pang ibig sabihin nito. Sabi po sa talatang 4 hanggang 6, ano pong sabi niya po sa Pablo dyan? Now there are varieties of gifts but the same Spirit. The word variety, may mga pinagkakaiba. May mga regalo, may mga gifts, may mga kaloob. And there are varieties of service. May iba't ibang klase ng paglilingkod. Para bang sinasabi natin kasi kung minsan, ito po isa sa mga pinakamagulong na church na-install ni Pablo, itong Corinto. Kaya nga po nakatatlong sulat to, nawala lang yung isa, kaya inulit niya yung 2 Corinthians. Ano po? Pero ang laki ng problema po ni Pablo. Now, sa church marami rin mga problema. Marami po, kalimitan, yung mga tao na gumagawa, gusto nila yung iba ganun din ang gawin. Hello? Pero hindi po ganun. We should appreciate na tayo po ay magkakaiba at ang sabi po diyan, to each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Iba yung ministry ko, iba yung pong ministry ninyo, iba ang kakayahan ni pastora dahil iba ang kaloob niya, iba yung kaloob ko, but we complement with each other. Amen po ba? Like mababasa niyo po sa sinasabi ni Pablo na pwede bang lahat ay mata? Hindi katawan nyo, naku po, nakakita na kayo ng pinya. Masarap yun, pero yung tao na puro mata, hindi maganda yun. Dalawang ulo, monster ang tawag doon. And we don't want the church to happen
And so, ang maganda po, when you look at your brother or your sister, na siya po'y kakaiba sa inyo, you should be rejoicing with that, sapagkat tayo ay naaayon sa salita ng Diyos. Hindi, nagpapasalamat tayo na hindi tayo pare-pareho. Kasi ang season ng buhay, hindi laging pare-pareho. Kaya mayroon tayong mga pambangga. Pag tag-init, eto, mga lumalakad, hindi pwedeng yung mga senior citizen na ang palakarin nyo at magpabay-bahay para mag-evangelism. Amen? Kaya dahil iba-iba ang season, iba-iba rin tayo. Kaya don't force me to be like you and I will not force you to be like me. Psalms 139 says, we are fearfully and wonderfully made by God. Don't try to duplicate other people. Kasi iba ka. Sabi sa katabi mo, iba ka. Amen? Amen? Kaya don't wait na bago ka mag-commit ng sarili mo, na ba ay kailangan ko maging kasing ganda ng boses. Nung soloista ng family kanina dito. Hello, sis. Asan si sister? Ano po? Hindi mo kailangan maghintay na maging kagaya ng iba. As you are, come to God and He will use you because He has given you your own gift. So commit now! Sabi mo sa katabi mo, mag-commit ka na, huwag mo nang hintayin, maging perfect ka. Because perfect timing won't come. Hello? Kaya purihin po ang Panginoon, sabi sa Efeso 4:7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob. Ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Magre-reklamo ba tayo? Hindi tayo magkapare-pareho magaganda ang boses? Hindi. Ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Magre-reklamo ba tayo? Hindi tayo katulad ng ibang church? Hindi. Ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. I cannot complain to my God, to my Lord. Dahil yun lang ang alam ng God na pinagkatiwala niya sa akin. I may be seeing myself na kung pwede ko pang gawin ang mga bagay nito, pero ang Diyos ang higit na nakakaalam. Ang sarap po maglingkod na walang insecurities. So don't start. If you are planning, don't start comparing yourself to others. You are unique. Ikaw ay ikaw yun. It doesn't mean na hindi ugaling pinag-uusapan na pag ugali, binabago yun. Pero yung gifting mo, sa'yo yun. Amen? Kaya po, at anong connection nito sa bonding? Anong connection nito sa pagpapatibay ng relationship natin? Yan, mahalaga yun. Because when expectation comes and it fades, di ba, nasasaktan tayo? The only one that could expect from us is our Lord Jesus Christ. Dahil siya ang may bigay ng regalong yun sa atin. Kaya, tuloyin po, Panginoon, we have to have yung genuine fellowship. We have to appreciate yung ating pagkakaiba. Okay po ba yun? Pwede bang mangako na hindi nyo na pipiliting maging kagaya ng iba? It's okay. When it comes to serving God, sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Imitate me as I imitate Christ. Yun, may model kasi. At ang model ni Pablo, si Christ. So, gayon din po tayo. Kung meron lang tayong gustong gayahin, it is yung maging kamukha tayo ng Panginoon. Sumunod po, sabi sa 1 Corinthians 12:25, it should be 25, sorry po. Sabi po, that there may be no division in the body. Para daw walang division, walang pagkakabaha-bahagi sa katawan ni Kristo, but that the members may have the same care for one another. The third thing na dapat po meron tayo, if we want yung bond, yung connection ay matatag, matibay, dapat merong mutual love
and care. When you say mutual, it's not one way. Uy, MU, mag-un. Hindi kayo yun, ha? Patata. Ano yung MU, mag-un? Hindi mag-on, mag-un. Mutual understanding. Ibig sabihin ng mutual, nagkakaintindihan tayo. Do you agree with this verse? Nasabi ko, ulitin ko yung verse 25. Please show it, sis. Sabi ko sa verse 25, paano walang pagkakabaha-bahagi sa katawan? Ano po? Subalit ang lahat ng miyembro ay mayroong pare-parehong pagkalinga. Ang problema minsan, ayaw natin ng mutual. Again, when we say mutual, it benefits the both of us, both parties, o ang lahat. Sometimes, may mga feeling entitled sa church. Sabihin nyo, wala dito noon. Hindi nakarating. Sorry. Hindi ko po alam kasi hindi nakarating. Sorry. Mutual love and care. It means po, we reciprocate. Hindi ko mo pastor, hindi nyo nadadalawin. Hindi ko mo leader, hindi nyo nakukumustahin. Dapat sila lagi namumumusta, hindi po ganun. Nakuha po natin? Lahat tayo pare-pareho, nagkaiba lang yung gifting natin. Nagkataon lang, ayaw naman namin, naging pastor kami, pero yung basic needs for love and care, pare-parehas pa rin tayong nangangailangan. Pag hindi nyo kami naalala sa birthday namin, nasasaktan pa rin kami. Hello? Thank you po. Okay ka ninyo? Tapos ngayon mag-October Pastor's Appreciation Month, natutuwa rin kami pag may nakikinig kami, may nagbubulungan, pinagbabalaan si Pastor. Kita niyo po, hindi po pwedeng kailangan kinikilig. Dapat yung mga leaders kinikilig pa rin. Hello? That's mutual love and care. Kung gusto natin na malakas ang bonding natin, kung gusto natin malakas yung church natin, and when we talk about the church, lagi ang reference yung introduction ni Pastor kanina, na yung doon sa bahay natin. Wow! Every Sunday really is a celebration. Amen? Amen? Diba sarap po ng church na gano'n? Na alam natin, because we empathize and just sympathize, alam natin, may pangalan. Now, huwag naman puro si pastor. Huwag naman puro yung mga leaders. Alam din ng mga leaders at mga pastor, may pangangailangan din ng mga. It's not just always material things. Alam niyo po, ako po I am given the opportunity. Mayroon po tayong tatlong churches doon na iniwas sa Riyaya. Meron sa Quezon City, meron sa iba't ibang lugar, at meron pa tayong mga tinulungan. Ano po? I've been serving God, I've been pastoring for more than 30 years by the grace and mercy of God. At alam niyo po, one thing na na-appreciate ko is this. Yung iba nagpapatotoo, si Pastor Nilo ganyan. Yung mga pangit din na bagay, pero bihira. For the glory of God. Bahala na gano'n. Basta, alam niyo po ang punto ganito. Hindi naman kami laging mapera. Pero dahil walang pera, yung presensya na lang ang lagi ko binibigay. May magte-text, Pastor, binaril si brother. Madaling araw yun, banahaw yun ha. Pupunta po hanggang sa makalabas ng ospital yun. Walang gayahan ha. Doon ako tinawag ng Panginoon. Yung iba may pera, sige, bigyan mo na to. But sometimes hindi lang pera yun di ba? Tama po ba? Kaya po nakakatipid si Pastor Guido. Wala mang pera lagi may ibigay, sinasama. But later on, natuto na rin to sa inyo, dahil na-duplicate na yung iba,
Hindi naman lagi si Pastor lagi. Imagine sa trial. In fact, kaya po, sabi ko doon sa Saraya, there was one time, sabi ko, kung ayaw niyo ako mamatay agad, hayaan ninyo ako pumunta sa trial. Amen? So, pag po nagkakasal si Pastor, ganito, mutual love and care. Sa counseling, may tanong, dapat sabi po ni Fred Guillermo, iisipin mo kung paano yung partner mo gusto siyang mahalin. Ibig sabihin, ito, to illustrate that, madali lang po ito. Sabi ng asawang babae, ayoko na, hiwalay na tayo. Ha? Gulat yung lalaki. Bakit? Basta hiwalay na tayo. Bakit nga? Eh wala, hindi mo na ako mahal. Hindi kita mahal. Pinagpagawa kita ng bahay. Wow. Meron na sasakyan. Wow. Ang iyong mga gamit sa bahay, ibang klase. Wow. Pero sabi pa rin ng babae, hindi mo kumaupo sa ganan, hiwalay na tayo. Hindi mo mahal, hindi mo na ako mahal. At hindi din sa wakas, sabi ng lalaki, bakit? Sabi ng babae, kasi pag tumatawid tayo ng karsada, hindi mo na hinahawakan ang buhay ko. Kuha niyo po? Parang naalala niyo yung nag-propose yung boyfriend niyo sa inyo. Pero yung iba, Pastor, di ba alin na wag hawakan, basta may baha. But the point is ganito. Yung iba, mayroong gusto, pag binigyan mo ng bahay, masaya. But the point is ganito. Hindi yung bahay, hindi yung paghawak ng kamay. At ganito yung sa bawat isa sa atin. If you tell your brother, I love you with the love of the Lord, your sister, I love you with the love of the Lord, iisipin natin kung paano niya gusto siyang mahalin. Yun, nakuha ni sister, di ba? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin, you are putting extra effort para maramdaman ng kapatid. Wow, pagka ganun ng church, wow, sarap. Amen? Yung iba naman, huwag magpakipot, magpakita kayo ng konting clue kung paano nyo gusto mahalin. Ano? Ayan. Kung gusto pala siopaw na may pula sa gitna, hindi yung basta siopaw na mutual love and care. So we have genuine fellowship. We must appreciate yung diversity. Hindi natin kailangan magkapare-pareho para maging matibay. Pagka yung uniformity does not mean unity. Amen? And then we must have mutual love. Next one is, I want to see this. Kindly read this po, yung susunod na pagpo. Ito, high school pala ako. Natutuwa na ako sa sinasabi nito. CH means nothing. Basahin po natin. Basa po tayo, basa. 1, 2, 3, go! CH means nothing unless you're in it. Ano ba ibig sabihin ng CH? May chichichiche? Wala naman, ano ba yun? Chicha-chicha? Wala na tayo nun. Marites na uso nga, hindi na chicha-chicha. Unless you are in it. Walang paguluhan ng church. Hindi kompleto ang church. Unless you are. Sabi sa katabi nyo. Kaya lang may meaning ang church kasi narito. Makita nyo, ayaw nyo sabihin, tapos sabihin sa katabi nyo. Kaya lang may meaning ang church. Kaya lang may meaning ang church. Kasi narito ka. Kung hindi nyo pa rin mag-gets, you are is read as Y-O-U-A-R-E. Kasi narito. Amen? Mutual love and care. And then, the next one is, I want to call it interdependence. Is optimum. Pagka-optimum, ibig sabihin, yung value, malakas talagang dating. Dali, interdependence. Paano natin masusukat yung maturity ng isang tao? Well, mula bata, alam natin yan, dependent na tayo. Walang anak,
na pagkaluwal sa kanya, marunong magtimpla ng sariling gatas. Nagpapalit ng sariling diaper. Dependent talaga. And then, ano yung susunod? Paano natin masabing, nag-mature na yung anak ko? Nag-mature na yung miyembro. Kapag ka naging from being dependent, naging independent. Akala ko nung una, pagka independent na okay na. Kaya nang magluto ng kanya, kaya nang maglaban ng kanya, sana mga kabataan gano'n, kaya nang magbugas ng bibla nang hindi na sinasabihan. Ano po? Hello? Pero meron pang higit. At ito mahalaga sa church at sa family. The optimum or the highest level ng maturity pala is to be interdependent. Okay? What do you mean by interdependent? Maraming tao sa church o kahit sa bahay, ang tipikal na kaisipan is ganito. Makakagawa ko ng marami pag walang istorbo. Amen? Merong ganun. Kaya minsan igagalang natin yung space ng tao kasi nagagawa siya. Pero if the activity is for the common good, if the activity's goal is para sa church, sa loob, sa mga miyembro, mahirap yung magtrabaho ng mag-isa. Hello? And the reality is, no man is an island. And the reality is, when you belong to a family, meron kang connection. Hindi ka po pwedeng mag-isa. Hello? And interdependence means kaya mong tumarabaho ng kasama ang ibang tao. Pastor, nagkatagal eh. Pero okay lang yun, but take its Chinese proverbs. Sabi ng Chinese proverb, if you want to go far, kung gusto mong makalayo, walk alone. Totoo naman. Kasi yung walang kabahala. But if you want to go further, kung gusto mong maglakad ng mas mahaba, mas makakatagal ka, walk with someone. Amen po ba? Walang lone ranger sa church. Kaya huwag niyong pag-iisayin si Pastora sa mga lakad. Kung gusto niyong mas malayo ang marating, samahan niyo si Pastora sa pagtatalaw, samahan ng mga leaders sa Bible study, samahan mag-at in all seasons. Hindi po pwedeng Pastora, pang summer lang ako. Kasi yung shorts ko pang summer lang. Ganda pero hindi ko pa sinasabi ko sinong nanalo. Nakuha po natin, that's interdependence. Long before na makuha ng mga multi-level marketing, sino po dito ang nagtinag-sama? Yung synergy. Alam niyo yung synergy? Yung synergy, bago pa makuha nito ng multi-level marketing sa Bible, itinuturo na ito ni Solomon. Sabi ni Solomon, two are better than one. If one falls, itatayo yung isa. Then later on, sabi niya, Ecclesiastes, Book of Ecclesiastes, sabi niya, mabuti yung dalawa because great is the fruit of their labor. What do you mean by synergy? Yung best mo, Brad, at yung best mo, pag pinagsama, hindi lang addition. It is studied sa laboratory or merong scientific na katotohanan to. Ang ginawa, yung isang kabayo, let's say, for the sake lang ng ating kwentahan, kayang humila ng 1,000 kilos at yung isang kabayo, kayang humila ng 700 kilos. Pag pinagsama, naturally, ang kaisipan, makahila sila ng ganong kabigat. 1,700. Tama po ba? Yun ang natural thinking. But synergy
And this is very important sa church. Kaya tayo dinisign ng Panginoon na magkakaiba. Kaya tayo dinisign ng Panginoon na mayroong malakas sa isang area, may mahina sa isang area, is because we are not to compete with one another, but we are to complement with one another. And synergy means yung best mo at yung best mo pag pinagsama, exponential. Hindi, doon sa experiment na ginawa, hindi lang 1,700 na kilos ang nadala ng kabayo, kundi na doble, na triple pa sa ibang pagkakataon. Wow! You try to imagine that, na tayong lahat ay gifted, and all along we are thinking, ako lang mag-isa dito. No, you were not created to be alone. We are created by God to be with someone. Kaya nung makita niya si Adan na malungkot at nag-iisa, sabi niya, I will make a helper suitable for him. Synergy promotes bonding. Synergy promotes connection. Kapag na iniisip ko, I feel I'm independent, pero naiisip ko, kung gusto ko na mas maging productive ako at mas maging maayos ang church, ang family, then I will look for someone to team up with me. At ano nangyayari? Diba? Ano nangyayari? Nagiging matatag, matibay, ang bonding, ang connection, at sasabihin natin yung sinabi natin kanina, hindi lang ako ang may gawa niyan. Kami ng grupo ang may gawa niyan. At dahil lahat nabigyan ng papuring isa, lahat nabibigyan ng papuri. Amen? That's interdependence. Yun po sabi dito sa 1 Corinthians 12, makikita po na, and very obvious naman, sa kanina, sabi, hindi ko mo akong paa, ay sasabihin sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi ko mo akong mata, sasabihin ko sa tenga, hindi ikaw ang aking kailangan. Interdependence means we need each other to be more productive. May mga tao na kayang gumawa mag-isa. Pero he or she must realize na he or she will be more productive working with others. Mas tatagal ka kapag ka mayroong kasama. Kaya sabihin sa katabi mo, kailangan kita. Baka naman sakto, pastor, katabi ko yung aking nililigawan. Inaabangan namin yan Pagka sasabihin na ni pastor, magtama yan, tumatabi na ako sa akin yan. Sa akin nung nakas pa lang, sa ex ko. Para pag nagtama yan, makakakamay na ako. Kasi nung unang panahon, mahigpit sa church. Sana hanggang ngayon. Hello? Kaya, purihin po ang Panginoon, Ang katawan, sabi sa verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Verse 15, kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? No. We need each other. Hallelujah! Amen? Kung gusto nyo tumagal sa ministry, magsama. At kung gusto nyo tumagal yung mga leaders natin, members, sumama kayo. Amen? Start committing ourselves. Sabi po, nung isang author, everybody in the body is somebody. Okay? Ulitin niyo po. Everybody in the body is somebody. Walang tapon sa church. Walang mahina sa church. Iba lang ang kanyang gifting. Bawat isa sa atin mahalaga. Palagpakan natin ang Panginoon. Leadership is in power. Yan. Sabi doon sa verse 88, nasa pagpalit tayo Kalipat lang tayo, Ephesians 4, 1 Corinthians 12. Sabi po sa 1 Corinthians 12:28, naglagay ang Diyos. Sino naglagay? Diyos. Saan? Una, mga
apostol, ikalawa mga propeta, ikatlo mga guro. If we're going to look at that, at Ephesians chapter 4:11, na si Pablo rin ang sumulat, makikita natin dyan yung 5-fold ministry. Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Sa iba, 4 lang, pastor at guro magkasama. But whatever, mahalaga po, we recognize that these people are God's gift to the church. Ano bang nagpapabigay ng value do sa regalo? Sometimes, yung regalo. Pero yung tao na marunong totoo mag-appreciate, yung value ng regalo, sometimes does not depend sa regalo itself, kundi kung sino yung nagbigay. Tama po ba? Tama po ba? Sino nakatanggap ng lollipop lang ng bata pero tuwan-tuwa dahil sa crush niya galing? Sour ball nung panahon natin. Alam niyo ba yung sour ball? Hindi niyo na alam yun. Hello? Pastors are God-given. Teachers are God-given. The apostle, the prophets, the evangelists, they are God-given, and so we must appreciate them. Why? Because yung nagbigay, mahalaga. Ang nagbigay sa kanila, ang nag-gift nito sa atin ay ang Panginoon. And one thing na mapapakita natin yung value nila is to honor them. Ang sabi sa Hebrews, igalang po natin ang mga leader nito, mga namumuno sa atin. Amen? Sapagkat as if sila ang magsusulit ng ating kaluluwa. The tears while praying that they are spending for you, the time na ninanakaw nila sa kanilang trabaho, hindi nagnanakaw ng sweldo ha, hindi, sa kanilang mga gawain, wag ng trabaho. Just to be with you, just to pray for you, naaalala natin. At kung weak yung leadership, huwag tayong umasa na magiging matibay ang ating pagsasama. The same truth holds true with the family. Amen? I'm sorry, pero pagka nagkakasal lagi si pastor, ang tanong sa kinakasal na lalaki, tinatanong ko po talaga, pero masaya naman, ikaw ba'y matapang? Bakit po? Sa prinsipyo ng Biblia, ang nag-aasawang lalaki dapat matapang. Sabi sa Genesis chapter 2, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang. Nung nakikiraan po ako, hindi ko kayo kilala, walang sinabi sa pastor sa akin. Hindi naman kasi kasalan ko. Pero nakakalungkot, mga Pilipino nagtatago o minsan sa katagang family ties, close kasi kami, kaya may apo pa, may apo na nakatira pa sa in-laws. At hindi, libre kuryente, libre tubig, gatas at diaper ng anak sa in-laws pa rin. Pinag-uusapan po yan, huwag kayo maghihiwalay mamaya agad. Oh my God. Pero kailangan sabihin. Naunuhan po natin, kasi disenyo yun ng God. Pag yung pastor, gustong palitan yun ng disenyo ng God, may effect yun sa relationship ng mga bata at ng family. Hello? Kaya, we do not change the design of God sa church, sa family, sa government, para walang gulo. Amen po ba? The sun, the moon, the stars, the planets, they have their own places designated by God. Isa man sa mga taong humiwalay doon sa lugar na ibinigay sa kanya ng Panginoon, magkakabanggaan. At may banggaan sa church, at may banggaan sa gobyerno. Kasi binabago natin yung design ng God. The design of God is
Christ is the head of the church, and Christ gave the pastors, the teachers, the evangelists, the prophets, the apostles. If we're going to look at Ephesians 4, 11, 12, 13, ano ang dahilan? To train. Sino daw magte-train? Yung mga people kids na to. To train. Sino magte-train? The members. Why? To do the work of the ministry. Ha? Ako pala yung magbiministeryo? Kung yung pastor nyo, leader nyo, siya pa rin nagigitara 10 taon na, palitan nyo na. Hello? Kung nagdadalaw pa rin lagi, si pastora lang, palitan nyo na. Hindi si pastora, yung nagpipagdadalaw. Mag-commit naman kayo. Kasi ang malinaw, Ephesians 4, 11, 12, and 13, ano po daw, ano sabi po doon? To train the members, to train the saints. Sino po dito ang banal ng Panginoon? Taas ang kamay. We will train you for what? To sit down? No. To do the ministry. Sino ang magbiministeryo? Ang magte-train? Kami ang magbiministeryo. Taas ang kamay kung sino ang magbiministeryo. Hindi po pwede si pastora lang, hindi po pwedeng mga assistant lang, hindi po pwede mga worshiping lang ang lumalago, ang nag-grow. Amen po ba? Pag ako ay nag-gym at ang lumaki lang ay ang kanang kong braso, hindi ako matutuwa. Tama po ba? Tama po ba? Dapat kompleto. Parang ng braso ko lang lumaki, Brad, di ba? Tapos yung kaliwa kong paa ang payat, ang kamay ang payat. Something is wrong. Pagayon, hindi yun healthy. Hello? Hello? Kaya lahat dapat sa church, buong pamilya, nag-work, nag-ministeryo. Hindi magkukulang ang mga leaders to train. At hindi din dapat magkukulang ang membro to do the ministry. Hallelujah! Yung empowerment ng leadership comes from God because they have the same authority given by God, given to them. At yun naman, hindi sa pataas, they are empowered if we follow them. Amen? The authority coming from God at yung empowerment na isa, masasayahan. Sabi ng Diyos Hebrew, ang hirap pag ang leader hindi masaya. Nakita na kayo ng nanay na hindi masaya? Nakalabak ko ano ng sinasabi. Nagsasampay ko ano sinasabi. Ito yun, nagtatrabaho ka pero hindi masaya. Sino nakakita ng gano'n? Huwag nang tumaas ang kamay. Amen? Yung pastor, pag hindi na masaya sa church, sermon na nga, sesat mo na pa kayo. At pagka punong-puno na yung puso niya, nang hindi na siya masaya, ipipinpoint pa. May patama na, may tingin pa. Pastor, pinapatamaan niyo, hindi. Tinutumbok ko kayo. Kaya uuwi yung mga miyembro, ang bigat-bigat ng pasaanin bago pumunta sa church, paglabas na doble ang pasaanin. Galit sa amin si pastor. Ayaw natin ng gano'n. Wala dito noon. Amen? Ayan. Kalapakan natin muli. So, yung leadership po, we recognize them because they are from God. And the last part, natuwa na. Sabi sa 1 Corinthians 12:11, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng bawat iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang pinasya. The last part, if we want to be really united, malakas yung bonding natin, family in all seasons and for all seasons, hindi yung season, hindi yung season na lang ang paglilingkod. Amen? Dapat po makita natin na we are yielded to the Holy Spirit. If you're going to read 1 Corinthians 12, hanggang verse 11 lang o hanggang verse 12 lang siguro. Hindi bababa sa 8 hanggang 10 verse, depende sa version. Na
binanggit yung Holy Spirit. Tingnan niyo po, Espiritu, Holy Spirit, Banal na Espiritu. Of course, pagka wala kayong mababasa ng Holy Spirit, pagkatagalog yung inyong version. Okay? Pero anong ibig sabihin niya? Alam niyo po, this is something na namimiss ng maraming church. Ang Diyos, our triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ilan ang Diyos natin? Isa. Isa. Very good. Buti po nilaksan niyo agad, baka may makatatlo. Ayan. But, mapapansin nyo, simply put ganito. Sa Old Testament, let me use the word bida. Sino yung prominente na lang doon? The Father. Nababanggit man si Jesus, kalimitan mga allegory, kalimitan mga type, di ba? Si Jesus ay type nung lamb, si Jesus ay ganon. And then the Spirit of the Lord, ganon. During the time na si Jesus ay bumaba, syempre, time ni Jesus yon. Nasusundan niyo po? Hello, nasusundan niyo po? Pero sabi ni Jesus, Old Testament, we can see God all over. New Testament, until the ascension of Christ, it was Jesus Christ. But don't miss. Grace period. This is the season of grace sa church. Kaya nga, hindi, ganun pa rin ang dealing ng God sa kasalanan, pero may grace period. Sa Old Testament, kung nagkasarap pa, gusto ka ng Lord patayin, patay natin. Kakainin ng lupa. Nasusundan niyo po. But the Spirit's period is a period of grace also. Pero ito po ang puntos natin, mga kapatid. And don't you miss it. Ang daling mapicture kung sinong ama kasi meron tayong idea kung ano ang ama. Ang daling mapicture kung sinong anak, God the Son, sapagkat may alam tayo ng mga anak. But sometimes we struggle of identifying who the Holy Spirit is. Ng description, si Jesus himself about the Holy Spirit, He will guide us in all the truth. He will convict the world in sin. Amen? If we want to be really all season, sama-sama pa rin, naglilingkod na sama-sama, we must yield to the Holy Spirit. Kinakailangan umasa tayo. And this is the time that we recognize that the Holy Spirit is actively working in the church. Hindi lang pag-overnight. Pastora kami nung pag nag-overnight, puspusan ng tawag eh. Pero until now, the Holy Spirit in the midst is in the midst of us. Tama po ba? And yet, how many times that we recognize the Holy Spirit? What do we mean by yielding in the Holy Spirit? Ibig sabihin po nito, ang gagawin ng church, lagi nakaasa sa Santong Espiritu. Ang mga pag-uusapan ng church, lagi nakaasa sa Santong Espiritu. Kasi He is the person given to us by Christ. Ibig ko sabihin, babaliwalain ng Ama, babaliwalain ng Son. No, hindi po. Pero yung Father, Son, and Holy Spirit, may galangan sila. May division of labor sila. And this is the time of the Holy Spirit. And so the church must recognize, for us to be empowered, we must recognize the work and the ministry of the Holy Spirit. Amen po ba? How many times that we know Zechariah 4:6 is not by man, but not by power, but by the Spirit, says the Lord. Why do we struggle sometimes? Ba't nag-struggle tayo, hirap tayo sa mga gawain? It is because we don't recognize the Holy Spirit as much. But patuloy sa struggle sa person because we don't yield much to the Holy Spirit. I-recognize po natin ang Holy Spirit. Amen po ba? Amen po ba? Kaya from time to time,
inaaral ko lagi, sino ba yung Holy Spirit? Kaya po, purihin po ang Panginoon po sa bawat isa sa atin. When we yield to the Holy Spirit, we learn how to surrender. Tama po ba? Nagsusurrender tayo ng buhay natin. When we yield to the Holy Spirit, nandun yung sensitivity. Hindi na kailangan paalalahanan, may prayer meeting. Okay lang po, pag prayer eating na lang. Nakuha niyo yan? Obedience. When we yield to the Holy Spirit, naroon yung obedience. Imagine even Jesus Christ, He was led by the Holy Spirit to the wilderness to be tempted by Satan. But it is the Holy Spirit Himself also na siyang umalalay kay Jesus. And, ano yung peace, joy, love, ano po yun? Fruit. Ha? Fruit. Fruits or fruit? Fruit. Fruit, isa lang ang fruit ng Holy Spirit ha, hindi siyang kumpul-kumpul. Fruit of? Holy Spirit. Eh bakit walang patience yung kapatid? Bakit walang joy? Bakit walang peace? Eh kasi hindi nare-recognize yung Holy Spirit. Kaya nga sa fruit of the Holy Spirit, what will bring us this fruit, this peace, joy, long-suffering, is the Holy Spirit. Naunawaan po natin, kaya pala wala akong masyadong peace, kaya pala wala akong masyadong joy, I do not yield the Holy Spirit araw-araw. Kaya ang utos ni Apostol Pablo sa Thessalonica, be ye filled with the Holy Spirit. Palagi, lagi, na puspos ng Santong Espiritu para hindi na laging revival ang kailangan. Dahil ang mga nire-revive lang yung naghihingalo. Sino dito araw-araw naghihingalo at kailangan ng revival? Hindi po. Hindi na kailangan revival. Pag tayo nagsama-sama, it's a celebration because the Holy Spirit is empowering us. Amen? Discover, rediscover, should I say, the ministry of the Holy Spirit. Naku po kaya nga po, sana sabi ko noon sa church, sana hindi nyo lang naririnig yung kwento namin, nagpapalayas ng demonyo, nandun yung mga giftings, give of knowledge, give of wisdom, speaking in tongues, and we don't need na pilitin pa ang Holy Spirit to move. Because if we are just sensitive with the move of the Holy Spirit, anytime, anywhere, He can meet you. And you will find it so exciting kapag ka-yielded tayo sa Holy Spirit. Gusto niyo ba yung ganong paglilingkod? Gusto niyo ba yung ganong pamilya? Gusto niyo ba yung ganong church? So we yield to the Holy Spirit. Amen? So, ulihin po, Panginoon, what makes a strong bond and connection? Ano po natandaan nyo? The family ay isang malaking institusyon sa church. Ay church, para talaga ang nagkakasal ay church, the fathers in this church. Taas po ang kamay, tumayo po ang lahat ng mga tatay. Please, lahat po ng mga tatay na matatapang, tumayo po kayo, please. Alapanan nila mga tatay. Hindi mo Father's Day pa, pero I church you. Pangunahin niyo po ang pamilya niyo. Pasiglahin niyo ang pamilya niyo. Bago dumating ang Sunday. Bible study. Yung pong panahon ng pandemic, 40 days, araw-araw po kami. Kung ako man ay wala, kahit pandemic ay nasa labas kami, si Mrs. ko. Kaya pala yun, kaya. Ngayon wala ng pandemic, kahit walang pandemic, huwag na natin hintayin uli yung season ng pandemic para lang dumating at gawin ng mga bagay na ito. I church you, fathers, with all humility, I want to ask you po, pangunahin nyo ang inyong tahanan na pasiglahin para pagdating ng Sunday, masiglang-masigla ang Diyos. Sabi sa pag-aaral, pag nanay o
o sino man sa family ang nakakilala, mga 20% to 40% na isasama, ang chance na may isama ang buong pamilya. Pero pag tatay ang namuno at nauna nakakilala sa Panginoon, nasabi po ng survey to 90% ang chance na lahat may isasama doon sa family. Kaya malaking bagay po na kayo, pangunahin nyo ang inyong tahanan. Palakpakan muli natin mga tayo. Thank you so much po. So what do we need? A strong family. And yung family nito, para atin pong maalala, we have yung isa po, before that. The summary, we have the summary. Ito po sa original. So we have yung family po. Kasama na ko pang yan. So una, ano pong natatandaan nyo? Spell family. Yung mga nananawagan po ang mga eskwelahan ng gobyerno na magturo, mag-volunteer po kayo yung aral. Pero parang church ay kailangan na. Hindi. Mato pa naman, gutom na kayo. Okay. Family po. First, letter F. A. It means fellowship. Amen? Sunod sa family, F. A. Ano natandaan nyo? Appreciate diversity. Okay? Sunod? M. Ano natatandaan nyo? Mutual love and care. Sunod? I. Hello? I. Interdependence. Very good. L. Leadership is empowered. And Y. Yielded sa Holy Spirit. Ayan. I'm leaving you that. And para po every day o every Sunday is a family day. Of course, hindi naman ibig sabihin, meron pa rin tayong mga special na araw. But what I'm trying to say is, ang sarap ba na we will not just wait for the season to come just to celebrate it together na sama-sama ng maraming. No? Season are coming, pero mas maganda po, every season, the CEC is committed, empowered, and consistent. Amen? Yung pala, committed, empowered, because we are yielding to the Holy Spirit, and consistent. Huwag maging seasonal. Sino ang may gusto na seasonal lang kayo dinadalaw ni pastora o ng mga leaders? Sino ang may gusto na seasonal lang kayo binabible study? No. There are things to be done during a season, masarap gawin, but there are things na dapat in season and out of season ginagawa natin. Palakpakan natin. Father, we thank you for this wonderful day, Father